So gihangyo nako mo nga mutindog og balik unya atong basahon ang Luke chapter 21, 29 ngadto sa 36. Pwede ka okay. Basahon ako ni sa New King James. Unya sundin ninyo ko. Part 2 ni siya sa atong unang topic ni adtong kabahin sa last na tong topic kabahin sa kuan. Pagbalik sa atong Ginoo. Okay? So it's about end times ang atong topic karon. So ningon dinhi ang verse 29. And he spoke to them a parable. Look at the fig tree and all the trees. When they are already budding, you see and know for yourselves that summer is now near. So you, likewise, when you see these things happening, know that the kingdom of God is near. Assuredly, I say to you, this generation will by no means pass away till all things are fulfilled. Heaven and earth will pass away, but my words will never or will by no means pass away. But take heed to yourselves, lest your hearts be weighed down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that day come on you unexpectedly. For it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth. Watch therefore and pray always, that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. Dalaygon ang Dios sa iyang pulong mag-aampon ta. Amahan nga nasa langit, Lord, salamat sa imuhang mensahe. Manalangin ka sa matag-usa ka kasing-kasing, matag-usa ka kinabuhi. I-convict kami, Ginoo, pinagi sa imuhang pulong karon. Hatagi kami grasya, Ginoo, sa among nga amo kining maaplikar unsa man ang mensahe nga imong ipadangat sa matag-usa. Dalaygon ikaw sa among nga kinabuhi. Silyoy kini sa among mga kasing-kasing Ginoong Dios. Ang tanang dungog ug himaya ug pagpasalamat among gibalik kanimo sa pangalan ni Hesus. Amen. Amen. Mayong buntag ug balik. So karong buntag mga igsoon, dadon ako mo sa mensahe nga gitaytulan nako og coming soon. Coming soon. No? Pwede ba nimo sultihan imong tapat? Jesus is coming soon. Okay. No. Now, ang pangutana mga kaigsuunan, unsa ba ka duol? How close ang word nga soon? No? Kung magisgot tag soon, unsa gani binisaya og soon? Duol na or coming, di ba? Pero ang question is, how close we are sa word nga soon? Because, kung ato lantawon mga igsoon, ang Bible, we all know that God lives in a place nga dili siya limited by time. Nga sa ato pa ang atong Ginoo mga kaigsuonan, nagpuyo siya sa lugar nga dili siya bound by time. Mabitaw nang ningon ang pulong sa Ginoo nga ang 1,000 ka tuig natong tao, usang adlaw ra sa Ginoo. Ug ang usang adlaw sa Ginoo, 1,000 na ra sa atua, katuig. So ang pangutana ay dugay pa din ang soon, pastor. Ang Bible mga kaigsuonan, ang word nga soon, pwede siyang moabot ang Ginoo 10 years from now, 100 years from now. Kaya nga naman, because God is not bound by our time. Dili siya limited sa atong time. But ang Bible nagisgot mga kaigsuonan nga bisan og mingon ta nga dugay pa, layo pa sa atong perspective, ang Ginoo naghatag nato sa mga ilhanan. Ningon siya, dili mo makahibalo sa oras sa akong pagbalik, apan doon ako'y mga ilhanan nga ihatag sa inyo ha. Mabitaw lang ningon ang Luke 21 verse 28. Basahon nato ning sa verse 28 mga igsoon, ningon ang
28 sa maong chapter gihapon. Now, when these things begin to happen, look up, you lift up your heads, because your redemption draws near. So, ningon si Jesus, aron nga kamo malikon mo, dili mo magkumpiyansa sa inyong pagtuo, these are the signs nga angay ninyong bantayan, talking about, when you talk about my second coming. Okay? So, kung mag-iskot coming soon, ang buot pasabot ini mga kaigsuunan, that God or Jesus is near. Posible again, nga dili sa balik sa atong generation, but we have all the signs nga atong makita karon. Okay? Mabito nang ningon ang Ginoo sa John chapter 14, verses 1 to 6, before niadto si Christ sa cross, naghatag sa encouragement sa iyang mga tinunan, and at the same time, naghatag siya og foreshadowing sa iyang pagbalik. Matod pa ni Jesus sa John chapter 14, verse 1, let not your heart be troubled. Diba? Ayaw mo kaguol. You believe in God, believe also in me. Kunya unsay gingon sa verse 2, in my Father's house, sa balay sa akong amahan, daghan kaayong mga mansions dito. And if were not so, I would have told you, I go and prepare a place for you. And this is the key word ningon mga agsoon ang verse 3. And if I go and prepare a place for you, I will come again. Mubalik ako and receive you to myself, that where I am, there you may be also. Ningon na Ginoo, mubalik ako aron kuhaon ko kamo nga kung asa ako adtuwa usab kamo. Okay? Now ang pangutana mga igsoon, convicted ka ba or nituo ka ba nga ang Ginoo hapit na mobalik? Isip usa ka magtotoo dihas Ginoo. No? So importante kayo ang pagkamabinantayon sa atong pagtuo. No? So unsa bay advantage kung magbantay ta sa iyang pagbalik? Usa may advantages ini. Number 1, maging careful ka sa imuhang kinabuhi. Di ba? Usa pa, concern ka sa kingdom sa Ginoo, concern ka sa mga nangawala. So kung nagbantay ka sa pagbalik sa Ginoo, you are always vigilant sa iyang pagbalik. Why? Wa may nahibalo kano sa mubalik si Lord. Okay? Mao na nga ang Ginoo throughout the entire scripture, especially sa New Testament mga kaigsuonan, naghatag kanunay kanato og encouragement ang pulong sa Ginoo nga we have to be vigilant. We have to be watchful. Kay ngano, balikon ko, kung di ka magbantay sa pagbalik sa Ginoo, magkumpiyansa ikaw. Di ba? Mabitaw to hinungdan nga napildi ang kuneho ni Pagong kay kakumpiyansa man siya. Diba? Kapila na ba kahigayon nga naay nahitabo nga di maayo sa imong kinabuhi tungod kay nagkumpiyansa ka? Diba? So, this message is an encouragement nato mga igsoon nga nagtuos Ginoo. This is not something nga angay nimong kahadlukan kung naa kay pagtuos Ginoo. You need to be excited kung naa kay relasyon sa Ginoo. Now, unsa man po'y disadvantage kung dili ta magbantay sa pagbalik sa Ginoo? Unang-una, wa kay concern sa mga nangawala. Pwede nga ang imuhang pagtuo sa Ginoo, ang imuhang pagpangalagad sa Ginoo, biyahe-biyahe lang. Pwede kang musimba, pwede dili, pwede kang muampo, pwede dili, kaya nga naman, wa man kagabantay sa pagbalik sa Ginoo. And possibly, you will live a double life or you have a double standard lifestyle. Nga naman, wa man ka nagbantay sa pagbalik sa Ginoo. Di ba ningon ang Ginoo sa usa ka parable niya, bulahan ang sulugoon nga nagbantay, aron nga inigbalik sa iyang agalon, ablihan niya ang pultahan, iyahang serbisyuhan ang iyang maong agalon. So ang disadvantage og dili ta magbantay sa pagbalik sa Ginoo mga igsoon, pwede nga ang imong kinabuhi do na kay gitawag nga double standard ang lifestyle. Wa kay concern diha sa kingdom. Ang imong pagsimba sa Domingo,
kuan na lang na siya, routinary na lang na siya, pero kung nagbantay ka, every Sunday, every day sa imong kinabuhi, mga igsoon, alang ni mo preciously, because you are looking for the coming of our Lord Jesus. O sa gingon diha sa Revelation 16 verse 15. Basahon nato ning sa Revelation 16:15. Matod pa ni Apostle John 16 verse 15 sa Revelation. Okay. Sa Revelation bro. Genesis man eh. Chapter 16 verse 15. Basahan ninyo og naa na sa Revelation chapter 16 verse 15. Kato siya, go. Behold, I am coming as a thief. Blessed is he who watches and keeps his garments, lest he walk naked and be seen. Behold, ningon si Christ, I am coming as a thief. Samas kawatan ang akong pagbalik. Bulahan katong nagbantay ug nagamping sa iyahang biste. Unsa man ning biste ha kana bang inyong gisuot? Dili bistik nag-refer sa atong kinabuhi. Kay ngano, lest he walk naked and they see his shame. Diba? Sa Roman culture mga kaigsunan, especially sa ilahang panahon ni ato, there are 4 watches of the night, no? Kung inyong hinumduman tong akong itudlo. Ang sundalo or ang soldier nga nagbantay sa imong pwesto, dili ka angay makit-an sa imong superior nga natulog. Kay kung nailha o nakasakpan kang natulog mga kaigsunan, pwede kang hubuan sa imong uniform. O dihang pagiha, maulawan ka. That's why John, as a Jew, using that illustration sa paghatag og encouragement sa mga Kristohanon, nga kinahanglan kang magbantay. Kay basin unyag maulawan ka sama sa mga sundalo ni adto nga makatulog sa ilahang pwesto. So, there are 4 things mga kaigsunan na ganahan na kong i-share sa atua. But before that, let me give you this illustration. Matag usa ninyo doon na may paboritong salida, di ba? O sa may inyong ganahang salidang lantawon? Suspense. I do not encourage nga mulantaw mo og mga horror movies. No? Kay dili siya maayo. No? Of course, ang mga salidang kuan, mga binutot man ang uban, di ba? Pero ang horror movies, mga igsoon, is a direct connection gyud sa spiritual realm, no? Because kinsa may gi-promote sa horror movies. Ang mga hadlok-hadlok, mga espiritong dili maayo, no? So, ang suspense sa salida, for example, nagsabot mo sa inyong pamilya nga mulantaw mo og salida nga suspense. Yo, unya dunay mga balita nga imong nadungog nga pirting nindota gyud ning salidaha, maglibog gud ka og kinsay kalaban ini, maglibog gud ka kinsay kasabuat sa kontrabida. So, wa ka kapugong igsoon ang gihimo nimo kay nang hawa man ang imong pamilya, nang lakaw man sila, nangawat kag lantaw sa salida. So imong yung gihuman pagkagabi nang lantaw mong tanan. Di ba ikaw nga nakakita na sa salida, it would be a complete it's a total different sa dihang wa pa ka kakita kaysa ikaw nga nakakita na ka. Di ba? So ang imong pamilya pwede silang magsakit-sakit dito, pero ikaw nga naglingkod naglantaw sa salida, cool na lang kay ngano man. Naimo namang nakit-an ng salida. Di ba? Nakuha ninyo mga igsoon? So, doon na kay lain nga panglantaw sa salida kung imuhan ang nakit-an unsa ang salida, right? So, mao po na ang gihatag si Ginoo nato. Ningon ang Ginoo, dili ko maghatag ninyo panahon or pizza o tuig sa akong pagbalik, pero ni ay mga ilhanan nga akong ihatag sa inyo ha. O kung ganahan mo unsay mahitabo sa church or kaninyong mga magtotoo, basahan lang ang last book of the Bible. Kay sa last book of the Bible mga kaigsuunan, gisaysay sa Ginoo didto nga ang iyang katawhan magpadaugon kuyog sa atong Ginoo. Amen ba? So if you want to know your future mga kaigsuunan, just read the Word of God. So minang ningon bitaw si Jesus, gisultihan ko na kamong daan ining mga butanga aron kamo dili na makalitan. Di ba? Nakahinumdum mo ana. I told you before these things, before it happens, so that kung mahitabo na ni siya, you will not be alarmed. Okay?
Yes, mahadlok ta o makadungog tag mga balita, pero kung naglantaw ka sa mga saad sa Ginoo, you will find out mga kaigsunan nga ang ato dayong kahimtang dili day ta pildero sa end times mga kaigsunan. We will be victorious kuyog sa atong buhing Ginoo. Okay? So there are 4 things nga ganahan akong i-share sa inyo ha. Connected siya sa atong gibasa karon sa chapter 21 sa Luke. It's very simple. So, things that we need to do while waiting for the King, for our Lord Jesus Christ. Number 1, basahan ninyo. Don't be deceived. Ayaw palimbong. Kisay nakasulay na ninyo dinig na limbungan. Ha? Ikaw toy? Or kinsay nakasulay nga ng limbong mo? Ha? Kinsa may nakasulay nga nalimbungan ka ba? Ha? Kanang nailad ka? Ha? Duha ra man kamoy nailad or kamoy nangilad? Bitaw ha? So niingon si Jesus, pamina mo mga igsoon, niingon si Jesus, in order for you, aron ang inyong himuon sa inyong pagbantay sa akong pagbalik, numero 1, ayaw kamo palimbong. Unsa bay giingon diya sa Luke 21 verse 8? 21 verse 8 sa Lucas, atong basahon mga igsoon. Ingon si Jesus, take heed. Pagbantay kamo. That you not be deceived. For many will come in my name, saying, I am what? He. And the time has drawn near, therefore, do not go after them. So si Buano, giyon sa ni pagsulti bro, kaning verse 8. Apan, miabot na ang panahon, apan ayaw sila tuuhi. Na unsa pa himuon ni mga di ka ma-deceive igsoon? Unsa pa himuon ni mga di ka malimbungan? Ha? Unsa imong buhaton? Aron di ka malimbungan. Kay kining mga mini nga mga Kristo mo ani magdama pud og pulong sa Ginoo. Ha? Maniid, unsa pa? Magampo sa imo pinaka number 1 nga buhaton aron nga di ta ma-deceive ang pagtuon sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Mabitaw na nga kung dili ka tigtuon sa pulong sa Ginoo, moapil ka sa laing fellowship, makadungog ka dito makadungog ka dito teaching nga wala dahil sa Bible, unsa man ang imuhang pwedeng mahitabo, pwedeng kang ma-deceive ngano man, wa man kay foundation sa word ni Lord. This is how important ang pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. While waiting mga igsoon sa iyang pagbalik, we have to study carefully sa word ni Lord. Because this is the only weapon that we have nga dili kita malingla sa kaaway. Amen? Magtuon ta personally sa atong kanang sa pulong sa Ginoo. Focus ta unsay mga saad ni Lord. Diba? Ang kalibutan, mga igsoon, kung imong lantawon, makalagot kaayo, may ilabi na kung imong lantawon, ang kahimtang sa atong nasodron. Usahay lami kayong i-appeal og comment, no? Sa mga komentaryo, no? Usahay kanang di po ko kapugong maka-comment ko, pero dili lang ko magpaila, no? Kay makalagot kaayo ang sitwasyon sa atong nasod. Kung kita lay pagbuton mga igsoon, no? Ang kalibutan, makalagot gihapon ang sitwasyon mo na usay mangutan na, Lord, ngano kining mga taong dautan, buhi maman hantod ron. Di ba? O naay chance gihatag si Lord sa ilaha, aron sila nga magbag-o. So, in order for us nga magbantay ta sa atong pagbantay sa iyang pagbalik, number 1 ningon si Jesus mismo, ayaw kamo palimbong. Sultihi imong tapat, ayaw palimbong. So kinahanglan kang magbantay, magbasa sa pulong sa Ginoo. Ba? Now kini pangutanon ta mo, kumusta man ang imuhang pagtuon sa pulong sa Ginoo karong si Manahabe? Ha? Oh. Kay kung madomingo ra mo gabasa sa pulong sa Ginoo, kulang kaayo. Mao na nga daghan kaayong Kristohanon mga igsuon nga dili strong diha sa faith
Why? Kulang silang koneksyon diha sa Ginoo. Mas gibasa pa sige ang cellphone kaysa sa pulong sa Ginoo. Tinaod ba? Mas giablihan pa sige ang Facebook. Mas gi-check pa sige ang imuhang YouTube channel. Ha? Mas gi-uploadan pa nimo sige ang imong TikTok account. Usa pa ang imong Instagram account. Updated ka ana. Kisa may updated ana. Bisag di mo matugan kita biya ko uban. Ha? Diba? Oh, updated kayo ta, diba? Ilabi na og ka ng professional mode nimo ang imuhang account. Dapat adlaw-adlaw dapat kay i-upload kay mahadlok kang way kitaon gikang Meta. Diba? Updated ta. Pero ang pangutana dili na daw ta, no? As long as nga wa kay gihimong dili maayo. Ang nindot diha nga kung updated ta diha sa social media sa atong panahon karon, much more nga updated ta sa word ni Lord. Diba? Diba sa Tagalog pa nakakahiya naman na dugay na ta sa Ginoo, maglisod pagkagukab asa tos malakiyas basahon. Diba? Asa to makita si Sophonias, asa to makita si Habakuk. Mo nang kay gabasa mo ikaw na ulahi ka imuha na lang gipiki nga gaapli kag Hosea pero di ito ani ka sa Lucas gabasa. Kay nga naman wa makakahibalo sa imong Bible. Imuha pag i-familiarize ang pulong sa Ginoo. Okay? Number 2, unsay angay na to himuon. So, number 1, don't be deceived. Number 2, ningon ang Ginoo, watch your life. Kinsa imong bantayan? Ang imong kinabuhi. Kinabuhi ba sa imong tapat o imong silingan kinsa man? Ha? Dili di ay ang ato din kaugalingon. Unsay gingon diha sa Luke 21:34-35. Watch your life. Ningon diha sa 34-35. But take heed. Ato nang basahon ko sa Cebuano lang bro, sa kana siya nga verses. Pagbantay kamo, ayaw kamo pagpatuyang sa pagkaon ug pag-inom sa makahubog nga ilimnon. No? Ayaw kamo padaog sa kabalaka. Ingon dinhi si Lucas, kung imong sabton naay mga kabalakas kinabuhi, pero insay ang ingon, ayaw mo padaog. Diba? Nabalaka ka, pero ingon ang pulong, ayaw ka mo padaog. Normal na din ning kabalaka. Amen? Oh, kay kuha ka nabalaka, basig dili na ka normal. Ha? Kaya ang normal nga tao, may kabalaka man. Diba? Oh, may kabalaka ba? Di ba kanta? May ka ba? Oh, sikat si Maika anak. May kabalaka siya. Wala ito sa outline mga igsoon. Sa pato ni, ayaw ka mo padaog sa mga kabalaka, mahitungod din kinabuhi kay tingali, tanawan ningon si Paul, ningon si Luke, kay kung magpadaog mo sa kabalaka, kay tingali unyag makalitan ka mo ni atong adlaw. Ano man, kung nag-focus na lang kasbuta nga imong gikabalakan, wala man kay oras sa Ginoo. Di ba? Tuwa na ka nag-focus sa bread. Tuwa na ka nag-focus sa imuhang gipangandos kinabuhi. Wa na kay panahon nga moampo, wa na kay panahon nga mobasa, tagsa na lang ka mosimba, kay ga-focus ka sa butang nga imong gikabalakan. Unsa isig gingos Ginoo? Basin unyag makalitan ka. Sa verse 35, unsay giingon diha? Kay moabot kini sa tanang tao sa tibuok kalibutan, ingon sa usa ka litag. No? Tanan man siguro ta nahibaloon sa ang litag, di ba? Oh, sa Binisaya o sa Cebuano, sa Bohol, lugot dinhi litag. Oh. Kanang manakop ka o manglitag kag mananap. So dapat imuha gyud nang ikonsil, imuha gyud nang taguan nga di kabantay ang mananap nga imuhang litagon. So ningon ang pulong sa Ginoo kay ang pagbalik sa Ginoo, ningon siya, moabot kini sa tibuok kalibutan ingon sa usa ka litag, meaning ang mga tao ba sa kalibutan wa kaandam, wa katuo. Focus lang sila sa ilang kinabuhi karon. So niingon din ang point number 1, we have to watch our life. We have to make an inventory sa atong kaugalingon. Kumusta man ikaw?
Dili personal ang buta kong pasabot. Kumusta man ang imuhang connection sa Ginoo? Pananglit wala si pastor for 1 year kay nagbakasyon ko dito. Asa ba? Ayaw na buhol. Ganang Bisan asa, basta kay gabakasyon ko. Pananglit ko mo kumusta ninyo? Magbasa ba kahapon mo sa puno? Di ba? Nindot paminawon mga igsoon nga bisag di mga musta si pastor ninyo, inyohan na gunang nabutang na system sa inyong kinabuhi. I-check man mo sa inyong liter og dili, gabasa mo para sa himaya sa Ginoo. Di ba? So we have to make an inventory. Kumusta ka? Nanaghan ang imong income, pero kumusta man ang imong connection sa Ginoo? Di ba? Lantawan ang giingon sa Matthew 25 verse 12. Side bit na gamay ini. Sa Matthew 25 verse 12, kung inyo haning nabasa, familiar kayo ninyo ni. 25 verse 12, ningon si Jesus ngadtos mga babae nga 5 kabuok. But he answered and said, I say to you, I do not know you. Ato dayong paniguruhon nga ang Ginoo nakailang yun nato. Dili lang kay ikaw, mga nakailang kay ano, tanang tao sa kalibutan, mga igsoon, nakailang nga dunay Dios. Ang pangutana diha, nailhan ka ba sa Ginoo? Diba? Ang istorya ani, ang mga babaeng 5 kabuok, nanuktok sila sa pultahan kay mosulod. Unsa may tubag sa Ginoo? Unsa may tubag sa groom? Wa ko kailan ninyo. No? Diba? Lain paminawon nga madomingo naa ka diha galingkod. Nya kamo na hay di ay mingon ang Ginoo pa ko kailan nimo. May ka nga, kailado ba yan dito sa ahong Lord? Sige, gamit tupad ni Micah, so tupad ni Sasa, ni Atimodista. Gani, katapat mo, pero wakan tayo relasyon. Munang importante mga kaigsoon, pamina mo, wa ko'y matabang ninyo kabahin sa inyong relasyon sa Ginoo. Ang bugtong lang nako mahimo ang pagdasig ninyo, pag-guide ninyo. Pero ang pag-build sa imong relasyon, it's between you and God. You have to make an inventory sa imong kinabuhi. You have to have a personal relationship sa atong buhi nga Ginoo. Adlaw-adlaw, dili unta nato kalimtan. And I understand nga naay mga panahon nga gikapoy ta, busy ta. Okay lang na, pero importante nga ang goal sa imong kinabuhi gikag karong adlaw taman sa sunod Domingo, imuhang connected ka diha sa Ginoo. Dili lang kay ma-encourage kag basag ampo kay mo check na pud si pastor kumusta ka. Diba? Kisa may inyong gikahadlukan. Dili angay ang pastor, kundi ang Ginoo. Amen? Kay bisan uwa ang pastor ka-check, kay naa may Ginoo nga naglantaw nimo, imuhang iseryoso ang imong koneksyon sa Ginoo. Okay? Number 3. Be watchful and prayerful. Okay? Be watchful and prayerful. Ningon dinhi ang Luke 21. Ato sang basahon ang 1 Thessalonians, brother, chapter 5, verses 4 to 8. Lantawan ning giingon ni Paul sa unang Thessalonica chapter 5 4 to 8. Baba naman ni ingon ang verse 4, chapter 5 verse 4. Basahan ninyo ang verse 4 mga igsoon. Go. But you, brethren, are not in darkness, so that tribulation should overtake you. Ningon si Paul, kamo mga igsoon, dili na mo iyas kangit-ngit. Aron kamo nga makalitan ini, no, sa masusang kakawatan. Sa verse 5, you are all sons of light and sons of the day. We are not of the night nor of darkness. Dili na kita iyas kangit-ngit. Kung dili iya kita kahayag. Sa verse 6, usay gingon diha, therefore, let us not sleep as others do. Dili ni literal ha, nga dili punta mga tulog. It means spiritually ba? Dili ta angay magluya-luya sa atong pagtuo. Di ta gaangay magkakatulog. But usay gingon niya, but let us watch and be sober. Magmaugdang kamo. Sa verse 7, for those who sleep at night. And those who get drunk are drunk at night. Meaning, kini mga tawhana nagpatuyang sa ilang kinabuhi. Mga tao wag abante sa Ginoo. And sa verse 8, but let us who are of the day magmaugda, putting on the breastplate of faith, kining, sa binisag breastplate, kining, kutamaya, mo ba na? Sa gingon diha? Taming ba?
taming sa dughan o ang atong paglaom sa kaluwasan sama sa helmet. Diba? Ibutang ang taming sa breastplate of faith dinhi sa atong dughan nga naman. Kay kung magpadala kas imong madungog mga igsoon, di ba maka-discourage. So dapat na kay taming sa dugan nga bisag unsa may madungog nimo sa balita, makita nimo sa balita, cool ra ka nga naman, naman kay breastplate of faith ug labaw sa tanan, helmet of salvation nga naman. Ang imuhang una-una dili daling maanod sa sayop nga pagtuo kay ngano man gihibutang man imo sa imong ulo ang helmet sa kaluwasan. Amen ba? No? Now, balik ta din ni bro sa Luke 21:36. Luke 21:36. Sa giingon din watch therefore and pray always. Unsa ba ka masubsob ang always mga igsoon? Ha? Unsa ba kasubsob ang always? Panalag sara ba ning always? Ha? O, naingon si Luke, pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. So, sa ang point number 3, be watchful and prayerful. Watchful means to stay awake spiritually. No? Maging vigilant. No? Munang, kung dili ka magbantay, dili ka prayerful sa imong kinabuhi, mo ampo ra kag nay problema. Sa may mahitabo nimo. Mangayo ra kag nay gusto pangayoon sa Ginoo. No? So mo we have to be watchful and prayerful. Last one mga kaigsuonan, to live alert and not alarmed. So point number 4, to live alert but not alarmed. Usa may kalahian ani, usa may bot pasabot ini. Lantaw na to ang 21 brother 9 ngadto sa 11. Chapter 21 9 ngadto sa 11. To live alert but not alarmed. Ingon ang verse 9, but when you hear of wars and commotions, do not be terrified. Ayaw kahadlok. For these things must come to pass first, but the end will not come immediately. Okay? Mahitabo yun pero dili pa moabot dayon ang katapusan. Ingon ang verse 10, then he said to them, nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. Then sa verse 11, there will be great earthquakes in various places, famines and pestilences, and there will be fearful sights and great signs from heaven. No? So ningon ang Ginoo sa atong gibasa, ayaw kamo og kahadlok. You have to be alert but not alarmed. Diba? Kanang nakasulay mo kanang nataranta na ka, wala ka kahibalo sa imong gihimo. Kay na-overwhelm naman ka, na-overcome naman ka sa imong kahadlok. So ningon ang Ginoo, mingon siguro ka unsaon man ako nga dili ko ma-alarm labi na sa mga panghitabo karon. No, focus unsay giingon sa Ginoo. Ningon ang Ginoo nga mahitabo kini dili ka mo angay mabalaka tungod kay dili ka mo iya sa kangit kundi iya na sa kahayag. Tanawan ning last na to nga verse, John chapter 14:28-29. After ani, ako mong hangyoon sa pagpanindog. John chapter 14:28-29. Basahan ninyo palihog. Go. Lord, I say to you, I am going away and coming back to you. If you love me, you would rejoice because I said, I am going to the Father, for my Father is greater than I. And now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe. Oh. Ang context ani again, nagisgot si Christ kabahin, nanihapon sila, nangaon sila, kuyog yung mga disciples before going to the cross, but at the same time, He is predicting or He is giving a hint na sa akong pagbalik, ingon siya, ingon ang verse 29, and now I have told you before it comes, that when it does come to pass, you may believe.
duha ka butang ang gipasabot ni Christ ini, ang iyang prediction sa iyang pagbalansang sa cross, ug ang ikaduha kanang giingon dinhi nga I am going away and coming back to you. Ang pangutana mga kaigsuonan is, balikon ako, nituo ka ba nga ang Ginoo mubalik duol na nga mubalik? So unsa tong upat ka butang nga angay natong timan-an? Number 1, don't be deceived. Ayaw palimbong, no? Bisag asa mo moadto, mubiyahe man mo, mao gunay kanunay na kung pagdasig ninyo. Ug moadto mo sa laing lugar, asa mo mobiyahe, asa mo mupuyo, asa mo magpatigayon, ayaw gud ninyo biyahe ang Ginoo. Mao ra gyud na. Pwede ninyo malimtan ang Ahom Church of Christ. Pwede ninyong malimtan si pastor, pero ayaw ra gyud biyahe ang Ginoo. Mao gud nay ibutang sa imong kasing-kasing ug imong una-una. Kay ngano, bisag tuwa pa kas laing lugar, inigbalik sa Ginoo, magkita ra man gihapon ta. Amen ba? Kay kung naa kas laing lugar, nalimot kas Ginoo, inigbalik sa Ginoo, unsa man di kita magkita. Dili na ganita maka-text, dili na ganita maka-chat. When the King of Kings and Lord of Lords will come down, because He will separate the sheep from the goats. So do not be deceived. Number 2, watch your life. Bantayan nato ang atong kaugalingon. Dili ang ubang tao, mismo ang atong kaugalingon mga igsoon. Number 3, we have to be watchful and prayerful. And number 4, we have to live alert and not alarmed. Okay? May God bless us upon listening His word. Ako mong gihangyo sa pagtindog. So una, atong i-check ang atong kaugalingon, kumusta man ikaw? No? Kunya, imong lantawon, o sa ba hinungdan nga nung, sige mamta kag kadungog, nga muampo, ubasa. O sa ba hinungdan nga nung, di maguli mo mahatagag panahon ang pag-connect sa Ginoo. O sa bagoy rason, nga nung dili man nimo mahatag ang panahon nga gipangayo sa Ginoo sa imong kinabuhi. Nganong sige kag ka-fail every week. Naaman untay 7 adlaw sa isang semana, nganong kausara man ka mubasa, nganong kaduhara man ka mubasa. So kanang buta nga maigsoon mo na ganahan na kung nga imong i-deal karon sa imong kaugalingon. Lord, tabangi ko. Kay kining mga buta nga dihay mo hinungdan nga dili consistent ang akong connection sa iyo. Sige ko kadungog pero dili consistent ko because I allow these things sa akong kinabuhi. Nga mo'y hinungdan nga dili ko makapadayon kanunay every week sa akong devotion sa iyo. And again, it is my encouragement sa tanan ganyan dinhi. Labi na sa atong mga bagong mga kaigsuonan. Kung wala pa ninyo nadawat si Christ, dawata o pasod si Christ sa inyong kasing-kasing. Kay wailain kang himuon, aron tang makakuyog, inigbalik niya. Kinahanglan lang nimong batunan, imong tuuhan si Kristo, imong dawaton sa imong kasing-kasing. Simple lang. I-surrender ang imong kaugalingon dito sa Ginoo. Dawata siya, isip imong Ginoo ug manluluwas. Mga igsoon, tungod importante kayo because this is about your life. Kung ikaw mismo nasayod nga dili ka prepared, dinangay kang mangandam inigbalik sa Ginoo. Kung nasayod ka mismo nga ikaw na kang nakaila pero wa kay relasyon sa Ginoo, dawata ang Ginoo. Posible nga niya ka karon dugay na kang kasimba pod pero wa pa din nimo nahisabti pagyud ang imong relasyon sa Ginoo. Panahon na karon igsoon nga imong tarungon ang imong koneksyon, ang imong relasyon sa Ginoo. Magaampo ang tanan, magadugo ang tanan sa ilang mga ulong. Ayaw sayangi ang panahon, ang opportunity. Dawata si Christ. Isip imong Ginoo ug manluluwas. Maura na. Namatay siya sa cross tungod og alang kanato igsoon. Pasudla siya sa imong kinabuhi. And I pray nga i-convict ang imong kasing-kasing sa gibalaang Espiritu. Dalaygon ikaw, Amahan, nga naa sa langit. Salamat
imuhang mga pulong, Ginoo. Salamat, Ginoo, sa imong pagpahinumdom kanamo. Salamat, Lord, nga imo naming gipahibalong daan sa mga butang nga mahitabo aron nga kami matud pa nimo dili kami mahadlok, dili kami mabalaka, O Dios. But it's normal, Lord, nga isip mga tao, Ginoo, do na kami mga kahadlok. But Lord, pahinumdumi kami karon na isip mga saad sa among kinabuhi. O imuming punon, imuming hataga gahom balang espiritu nga dili unta namo pugnan ang among mga baba, Ginoo, nga musulti sa pulong nimo ngadto sa ubang mga tawo, Ginoo Dios. Gamita ang among kinabuhi ug labaw na sa tanan, Lord, among i-surrender ang mga butang nga mo'y hinungdan nga nakababag sa among personal nga devotion kanimo every week sa among kinabuhi, Lord God. Help us grow, Lord God, bisan sa among kabisi, bisan sa among kakapoy, Ginoo. Lord, angayan ka nga hatagan sa pinaka-the best na oras sa among kinabuhi. Kay kung wala ikaw, wala usab kami mahimo, Ginoo. Panalangin ang tanan dinhi. Tabangi kami sa pag-check sa among mga kaugalingon, O Dios. O sa imong mga anak, Lord, nga wala pa ni hatag completely sa ilang kinabuhi kanimo. Lord, pasabta sila nga gikinahanglan nila ikaw ang solusyon. Ila kang dawaton sila kasing-kasing aron mahimong Ginoo ug maluluwas, Ginoo, ug sa ingon ni ana nagsaad ka ang kaluwasan maangkon usab nila, Ginoo. Panalangin ang matag usa nga dinhi. Thank you, Lord, sa imong pagkamaayo kanamo. In Jesus' name. Amen. Amen.